So, walang existence actually itong Wahhabi na tinatawag. Walang existence ang term na ito. At katotohanan, kung ang kanilang minimin, ang kanilang ibig sabihin doon sa Wahhabi is yung taong istrikto ka sa din at sumusunod ka lamang sa kitab at sa sunnah, alhamdulillah natawagin tayong ganon. Pero walang existence po ito at karamihan po sa people of desires, kung may marinig tayong ganon, na galing sa isang tao at nagsasabing may Wahhabi, may ganito, automatically dapat pumasok sa isip natin na ang taong yan ay may problema sa kanyang akida, sa kanyang creed. Bakit kapatid sa Islam? Dahil maaari na ang taong yan ay mayroon siyang syubha o mayroon siyang tinatawag na problema sa kanyang puso na nagmumula o buhat sa mga sulsol ng mga ibang sekta o upbringing sa mga ligaw na sekta. Kanya po, ang paanyaya ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay siya ring paanyaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revivalist lamang siya patungo sa sunnah at wala po siyang bagong madhab na inintroduce o bagong school of thought at wala pong existence itong Wahhabi o Wahhabism bagkus ito'y gawa-gawa ng mga kontra ng Islam, kalaban ng Islam at huwag po tayong maniwala doon sa huli. Binanggit niya rito Wahhabi. Alam niyo, mga katawagan lamang ito Wahhabi. Kaya may challenge ako sa kanila. Debate. Okay? Kasi ang Wahhabi, ina-address nila kay Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ang topic natin, si Muhammad bin Abdul Wahhab ba ay ligaw o lihis ang kanyang katuruan? Yang ganyang paraan ay nagmula kay Muhammad bin Abdul Wahhab. Kung bakit sila tinatawag na Wahhabiya na inaayawan nila. Samantalang mayroon silang kitab mismo na Al-Hadiyatus At-Tuhfatul Al-Hadiyatus Sunniyah At-Tuhfatul Wahhabiyyan Najdiyah. So, pinapatunayan nila na sila yung mga Wahhabi. Wahhabi sila, tapos di nila tinatanggap. Bakit di nila tinatanggap? Sapagkat ayaw nilang matanggalan ng takip ang nagdaan na pangyayari sa Saudi Arabia, bago pa man ito maging Saudi Arabia, na ang da'wa ni Muhammad bin Abdul Wahhab ay dumaan sa pagdanak ng dugo ng mga Muslim. Sapagkat noong lumitaw si Muhammad bin Abdul Wahhab, pinagpapatay nila ang hindi sumusunod sa kanyang apak. Kapatid niya mismo si Sheikh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Kapatid niya ito mismo. Ang nagsulat ng mga kasulatan laban kay Muhammad bin Abdul Wahhab na ang da'wa ni Muhammad bin Abdul Wahhab ay ligaw. Para po hindi tayo malito. Merong mga bagay na dapat natin malaman kung gusto natin makilala kung sino talaga ang mga hindi Ahlus Sunnah. Meron po. Isa po dito ang taqiyah. Kikilala po natin sila sa pamamagitan ng kanilang pagtatakiyah. Ano po itong taqiyah? Ang taqiyah po ay ang pagpupumilit o pagsusumikap na itago ang iyong tunay na identity upang lamang ikay makapanlin lang sa maraming mga Muslim sa layunin na sumama sa iyong firqa, iyong sekta o iyong grupo. Yan lamang po natin dito ay kung paano makaiwas ang ating mga kapatid sa mga sektang ligaw sa landas katulad ng Wahhabism, Shiism at saka iba pang mga sekta, iba pang mga grupo. Ngayon, tingnan po natin kung anong nasa libro, anong nasa kanilang mga aklat. So, dito tayo mga kapatid sa malaking aklat na to. Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Ito'y malaking aklat na compilation ng mga fatawa, mga letters, mga sulat ng kanilang mga ulama. Ito'y kanilang aklat. Aklat ng mga ulama ng mga Wahhabi. Dito po tayo sa first volume ng malaking book na to. So, tingnan natin sa page 566. Dito makikita natin ang liham o letter ni Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman. Si Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman, mga kapatid, ay great-great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Dahil si Muhammad bin Abdul Wahhab ay may anak na ang pangalan ay si Hasan. Ang Hasan naman may anak na ang pangalan si Abdul Rahman. Tapos itong si Abdul Rahman, ang kanyang anak ay si Abdul Latif.
Si Abdul Latif, ibig sabihin ay great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab dahil siya ay anak ng apo ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Tsaka itong si Abdul Latif, ang kanyang anak ay si Muhammad. So, ibig sabihin, si Muhammad bin Abdul Latif, ang may-ari ng letter na ito ay great-great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab. So, diretso na tayo dito mga kapatid sa puntong ito. So, dito nabanggit ni Muhammad bin Abdul Latif, sabi niya, وَصَارَ بَعْضُ النَّاسِ يَسْمَعُ بِنَا مَعَاشِرَ الْوَهَابِيَّةِ. At ang kinalabasan ng ibang mga tao, naririnig nila ukol sa atin, ma'ashir al-wahabiyah, o mga grupo ng wahabiyah, wala ya'rifu haqiqatah ma nahnu alayhi, at saka di nila alam o di niya alam ang katotohanan ng mga bagay na pinaninindigan natin, wa yunsibu ilayna, tsaka ina-affiliate niya sa atin o ina-affiliate ng ibang mga tao sa atin, wa yudifu ila dinina, ina-affiliate ng ibang mga tao sa ating relihiyon, ma la nad'u ilayhi, ang mga bagay na hindi natin pinagdadakwa. Ila akhiri kalami. So ang point natin dito mga kapatid sa pananampalataya ay ang salita ni Muhammad bin Abdul Latif na yasma'u bina ma'ashiral wahabiyah. Ibang mga tao, sabi niya, ay naririnig nila ukol sa atin ma'ashiral wahabiyah o mga grupo ng wahabiyah. So with all the pride, sinasabi nila o sinasabi ni Muhammad bin Abdul Latif na ang kanilang grupo, ang tawag sa kanilang sekta ay wahabiyah. So dito naman po sa volume 8 ng book na to mismo, tingnan natin sa page 428. Dito makikita natin ang isa pang letter ni Muhammad bin Abdul Latif, ang great-great-grandson ni Muhammad bin Abdul Wahhab, isang liham para kay Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi. Kung hindi po ako nagkakamali, si Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi na ito ay taga Qatar. So, dito sa liham na to, makikita natin sa bandang ito kung ano ang sabi ni Muhammad bin Abdul Latif kay Abdullah bin Ali Az-Zuhayfi. Sabi niya, wa annakum idha jalastum fi ba'dil majalis al-khassah, kayo, kapag kayo ay nauupo sa ibang mga pagtitipon na exclusive, ibang exclusive na pagtitipon, qultum haula'i kuffar, sinasabi ninyo na sila ay mga kuffar, wa haula'i musyrikun, sila ay mga musyrik, walaysa ma'ahum minad dini shay', tsaka wala silang parte, wala silang lugar sa Islam, sa ating relihiyon. Wa annahum ya'lamuna anna nabghuduhum, tsaka alam nila na ang kami ay galit sa kanila. Alam nila na galit kami sa kanila. Wa anna ala tariqatil wahabiyah, tsaka alam nila na kami ay nasa tariqa o pamamaraan ng wahabiyah. So, ulit na naman, with all the pride, sinasabi nila na anna ala tariqatil wahabiyah, kami ay nasa pamamaraan o tariqa, ways ng wahabiyah. So hindi lang po yan mga kapatid sa pananampalataya, meron pa pong mga iba, pero hindi na natin po mabanggit lahat sa ating video na ito dahil hahaba po ang ating video clip. Ang gusto lang naman natin ma-prove o ma-explain dito ay kung paano ang mga ahlul bid'ah wal hawa ay nagtatakiyah, susumikap na may tago ang kanilang tunay na identity to the extent na sasabihin nila sa atin na walang tinatawag na wahabiyah o wahabism. Pero nakita na natin mga kapatid sa kanila mismong mga libro, sa kanila mismong mga aklat at sulat mismo ng kamay ng kanilang mga ulama na sila ay nagmamayabang pa with all the pride
Sabi natin kanina, with all the pride, na sila raw ay mga Wahhabiyya. So, malaki palang kasinungalingan, mga kapatid, sa pananampalataya ang pagsasabi na walang Wahhabism sa Islam.